Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po, si Josh Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pilipinas nahahati dahil na rin sa pagpapalaganap ng fake news ayon sa Presidential Communications Office. Paniningil ng NLEX toll sa mga lugar na apektado ng pagkukumpuni sa Marilao Bridge dapat suspindihin ayon sa Transportation Department. Pangulong Marcos Jr. sinamahan ang pangangampanya ng mga pambato ng administrasyon sa 2025 Hatol ng Bayan sa Cavite. ICC accredited lawyer sinabing legal ang lahat ng naging pagkilos sa pag-aresto at pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. At Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang trabaho at serbisyo fair sa Cavite. Department of Migrant Workers nagsagawa rin ng job fair. Una po sa ating mga balita, hindi muna dapat maningil ng toll sa North Luzon Expressway sa Marilao Interchange. Ito ang itinutulak ni Transportation Secretary Vince Dizon dahil sa tindi ng aberyang dinaranas ng mga motorista mula nang simulan ang pagkukumpuni ng bahagi nito. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gab Villegas live. Gab? Joshua, para sa mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta ngayong weekend papuntang norte para umuwi sa kanilang mga pamilya o di kaya ay mamasyal, magbaon na ng mahabang pasensya dahil patuloy pa rin mararanasan ng mga motoristang daraan sa North Luzon Expressway ang mabigat na daloy ng trapiko dahil sa pagkukumpuni ng Marilao Interchange. Tas ng news team ngayong hapon ang kahabaan ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang Marilao sa Bulacan. Pagpasok ng Balintawak ay mararanasan pa ang banayad na takbo ng mga sasakyan, ngunit kanina ay nagsimula na ang mabagal na takbo ng mga sasakyan bago pa makarating ng Valenzuela exit. Mula sa Valenzuela ay nararanasan na ng mga motorista ang mabagal na takbo ng mga sasakyan. Samantala, nanawagan naman si Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na huwag maningil ng toll fee sa mga apektadong bahagi ng expressway dahil sa mabigat na daloy ng mga sasakyan dulot ng napinsalang Marilao Interchange Bridge. Ayon kay Secretary Dizon, hindi dapat singilin ang mga motorista habang isinasagawa ang pagkukumpuni at matinding trapiko ang nararanasan ng mga motorista na inaabot ng 1.5 oras. I am demanding from NLEX na habang ginagawa ito at naaaberya ang mga kababayan natin para dun sa area, sa segment na may aberya, ilibre muna nila ito. Huwag ang dapat babayaran ng mga kababayan natin. Habang ginagawa nila ito at habang 3 oras, 1.5 hours silang nakapinbid dyan, they owe it to the public na huwag muna silang manigil. For that segment lang. Pinag-utos din ni Secretary Dizon na tapusin sa loob ng 1 linggo ang pagkukumpuni sa Marilao Interchange Bridge. Gayunpaman, ayon sa pamunuan ng NLEX, aabuti ng 2 hanggang 3 linggo ang pagsasaayos ng napinsalang tulay. Sa ngayon, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan sa NLEX, partikular sa bahagi ng Marilao. Bagamat may 3 linya ang nadaraanan, nasa 20 to 30 kilometers per hour lamang ang takbo ng mga sasakyan. Tanging Class 1 vehicles ang pinapayagan dumaan sa apektadong bahagi habang bawal muna ang Class 2 at Class 3 vehicles. Ipinatutupad din ang stop and go scheme sa lugar. Samantala, nagpulong ngayong araw si Secretary Dizon kasama ang iba't ibang transport groups upang talakayin ang Public Transport Modernization Program. Nananawagan din ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa grupong Manibela na manatiling bukas sa pakikipagdialogo sa pamahalaan. Kasunod ng biglaang pagkasa ng transport strike ngayong araw, taliwas sa una nilang pahayag na sa susunod na linggo pa ito gagawin. Papakinggan ng mga nagtitigil pasada na nagre-reach out mismo ang bagong secretary ng DOTR, si Secretary Vince, at open siya sa mga
maaring magawang improvement. Tiniyak ng opisyal na nakahanda ang pamahalaan na maglaan ng libreng sakay sa mga maapektuhang mga commuter. Joshua, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin mabigat yung daloy ng trapiko sa bahagi ng Marilao Interchange dito sa North Luzon Expressway. As of 5:15 na kaninang hapon ay 3 lanes yung passable dito sa may Marilao Interchange, kung saan ay tumatakbo yung mga sasakyan ng aabot sa 10 to 20 kilometers per hour. Meron ding binuksang zipper lane pagkalagpas ng Valenzuela Interchange hanggang sa makalagpas dito sa Marilao Interchange. Samantala, yung leftmost lane naman ng mula Tambobong sa Bukawi hanggang sa southbound lane ng Marilao southbound ay ginamit ito bilang zipper lane para mapagaan yung daloy ng mga sasakyan sa northbound. At meron ding bilis na 10 to 20 kilometers per hour yung running speed nitong mga sasakyan na dumadaan dito. Makikita nyo rin sa inyong mga TV screens ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng NLEX, partikular dyan sa Marilao southbound. Kung inyong makikita sa inyong sa gitnang bahagi ng inyong mga TV screens, yung mga papunta ng southbound ay meron ng mahabang pila netong mga sasakyan. Gayon din ang nakikita sa may bandang Bukawi at sa Mapulang Lupa sa Valenzuela City, kung saan ito na doon sa Mapulang Lupa nagsisimula itong build-up nitong mga sasakyan na siyang daranasin ng mga commuter, mga motorista habang binabagtas nila itong North Luzon Expressway hanggang sa sila ay makalagpas ng Marilao Interchange. Para sa mga naghahanap ng alternatibong ruta patungong Bulacan o Pampanga, pinapayuhan ng NLEX sa mga motorista na dumaan sa NLEX Karuhatan exit via NLEX Harbor Link at maaari ring dumaan sa NLEX Paso de Blas northbound exit o NLEX Mekuwayan o NLEX Bukawi Interchange. Makikita rin sa official Facebook page ng NLEX Corporation ang mga advisories at hourly updates. At yan muna latest. Balik si Joshua. Maraming salamat, Gab. Nababahala ang Presidential Communications Office sa patuloy na pagkalat ng fake news dahil nagiging dahilan ito ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Earl Tobias ng IBC 13. Humarap na sa pagdinig ang 8 sa 11 vloggers na muntikan na sanang mapatawan ng contempt order kung sakaling hindi pa rin sumipot sa investigasyon ng House Tri Committee sa pagkalat ng fake news sa social media. Ang unang sumalang sa tanungan ay ang umanong political vlogger na si Crisette Chu. Binatikos kasi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre ang malisyoso at hindi nito beripikadong post noong March 13 na maraming pulis daw ang nagre-resign dahil hindi na nila kayang magtrabaho sa ilalim ng administrasyon. Mula rin kasi sa post na yan, kinailangan para opisyal na magpahayag ng PNP na wala namang mass resignation na nangyari matapos ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Habang aminado si Chu na sa TikTok niya lang nakita ang naturang impormasyon. Mr. Chairman, that's not fake news because there were TikTok. wait. And kindly, sir, Mr. Chair, finish the... How many policemen? Sir, I'm not counting, but there are many But policemen, you and said that's a marami. general impression, But sir. you said marami. So, Yes, so sir. you just Marami, post sir. it on the basis of a single, Yes, sir. 2 or 3 posts? Yes, sir. And on a critical matter such as this, Mr. Chair, she did not make any effort, or unless you're contesting it, any will effort contest it. to verify it from official sources. Mr. Chair, number one, I made sure to put the word thou. Bago yan, binigyang diin naman ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz na ang pinaka-nakababahala sa pagkalat ng naturang uri ng fake news ay ang pag-aaway-away ng mga magkapwa rin namang Pilipino. The children right now spend more time on the cyber world. And if you give them constant disinformation, if you give them constant lies and negative news, what will happen to the next generation of Filipinos? We will forever be divided, just like what's happening in the United States. It's now happening in our country. It's so hard now to reach out to the yellows, to the greens, to the reds, or wherever political camp you belong to.
Samantala, idiniin naman ni Asidre na patunay lamang ang sagot ng naturang vlogger na hindi sila pwedeng umakto bilang mga lihitimong journalist sa social media. Lalo't aminado namang personal at hindi beripikadong opinyon ang kanilang mga ipinupost. Mula sa IBC 13, ako si Earl Tobias para sa Balitang Pambansa. Samantala, sa Cavite naman ngayon, nanuyo ng mga botante ang alyansa para sa Bagong Pilipinas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila Live. Mela? Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang campaign rally ng alyansa para sa... Ano nga sa aking likuran ay ang ating mga kababayan. Bago yan ay ibinahagi muna ng mga senatorial candidate ng administrasyon ang kanilang pananaw sa iba't ibang mahalagang isyu ngayon tulad ng fake news. Sinusulong na ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang pagkakaroon ng isang bagong batas na iba yung susugpo sa fake news sa bansa. Ayon kay Tulfo, lahat ay apektado na sa problema kaya't dapat ay magtakda na ang gobyerno ng mabigat na parusa laban sa mga nasa likod nito. Sang-ayon din dyan si dating Senate President Tito Soto. Anti-fake news law dapat and anti-fake content. Hindi lang fake news kundi pati fake content. We have to have a law, otherwise you, me, all of us magiging biktima po ng fake news and fake content. At sang-ayon po ako at dapat isang malala at mabigat na parusa yung mga nagpapakalat, pati mga nagpapakalat ng mga fake news at fake content. Kailangan ho tayo may batas din doon na pati yung nagsishare na yan, sasabit din. Para naman kay Makati City Mayor Abby Binay, sama-samang pagtugon sa problema ang kailangan para tuluyan ng mawakasan ang fake news. It's not just the legislation, but it's also the enforcement. So siguro kailangan natin pagtibayin yung kapulisan on how will they trace these fake content makers. Sinabi ito ni Binay, Tulfo at Soto sa kanilang pagharap sa isang press conference ngayong araw bago ang malakihang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa 13 Martires, Cavite. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna rito para ikampanya ang mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, bilang probinsyang may pinakamaraming botante, mahalaga ang papel ng Cavite sa eleksyon kaya tinatapatan din nila ito ng malakas na line-up na nakakaintindi sa pulso ng masa. Kasama sa iba pang senatorial candidates ng Alyansa, sina dating Interior Secretary Benhur Abalos, House Deputy Speaker Camille Villar, mga senador na sina Bong Revilla, Francis Tolentino, Pia Cayetano, Lito Lapid, Amy Marcos at mga dating senador Manny Pacquiao at Panfilo Lacson. Alam naman natin na may 3 years pa si President Bongbong Marcos. No? At katulad ng ginawa niya dito, pinuntahan niya yung mga proyekto niyang napakahalaga, yung CALAX. No? And alam naman natin, hindi naman dyan nagtatapos yung mga proyekto. So marami pang proyekto in the pipeline. So para matuloy itong mga napakagandang proyekto ito, napakahalaga na supported by yung legislative agenda niya ay masuportahan ng mga kasama nating senador. Dahil hindi na namin masyadong inintindi kung ano ang kanilang naging... Joshua, sa mga puntong ito ay nakarating na nga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas kat masukli dito sa kanyang talumpati. At yan muna ang latest, Joshua. Maraming salamat, Mela Lesmoras. Samantala, iginiit ng isang credited lawyer ng International Criminal Court na legal ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Walang nakikitang problema ang palasyo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng pagkakaaresto ni former President Rodrigo Duterte. Kahit pa mismong kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos ang nangunguna sa investigasyon. Ginagalang daw ng palasyo ang Senate hearing. Nagiging daan din ito para masagot ng gobyerno ang mga tanong. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga
cabinet members, pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. Nanindigan naman ang palasyo na nakaangkla sa batas ang pag-turnover ng pamahalaan kay Duterte sa International Criminal Court. Pero hindi raw nangangahulugan na naging probinsya ng dahig ang Pilipinas na sinabi ni Senadora Marcos. Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas. Kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. May sagot din ang Malacanang sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa na magtatago siya kapag lumabas ang kanyang arrest warrant. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Nakausap na rin daw ng Pangulo si Solgen Menardo Guevara. Ito'y matapos tumanggi ang OSG na kumatawan sa pamahalaan kaugnay ng writ of habeas corpus petition ng mga anak ni Digong. Tiwala pa rin daw ang Pangulo sa Solgen. Sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad na trabaho at alagaan ang kalusugan ng mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Halos isang buwan nang walang trabaho si Efren kaya medyo kapos siya ngayon sa budget. Kaya naman isa siya sa mga matyagang pumila sa trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas activity ng pamahalaan sa Dasmariñas, Cavite na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lineman daw ang target niyang makuhang trabaho dahil ito ang kanyang expertise. Malaking bagay anya ang mga ganitong aktibidad. Malaking tulong kasi hindi na maghahanap kung saan, andito na sa isang lugar. Nasa halos 4,000 trabaho ang alok ng naturang aktibidad mula yan sa 41 local at overseas employers. Giit ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan para mapababa ang unemployment rate sa bansa habang tinutugunan ang job mismatch. Layon din anya nitong matulungan ng mga Pilipinong nais magsimula muli. Asahan po ninyo at ang inyong pamahalaan ay lagi pong nandito, lagi pong nag-aalalay po sa inyong lahat at asahan ninyo, hindi po kami aalis hanggat kayo ay nangangailangan ng tulong galing sa pamahalaan. Nandito po kami lagi. Excited naman sina Carl at Lawrence na kabilang sa hard on the spots dahil magsisilbing daan nila ito para makatulong sa pamilya. Malaking tulong po sa mga mamamayan po ng Pilipino kasi yung trabaho na po yung lumalapit sa mga tao po. Masaya po. Dahil natanggap ako mga nakakatulong din sa pamilya. Makakatulong na po. Bukod sa trabaho, nagkaroon din ng distribusyon ng dole ng 5,600 pesos para sa 500 beneficiaries ng TUPAD program at iba pang programang pangkabuhayan. Nakatanggap naman ng 3,000 piso bawat isa ang mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Habang libreng medical services naman ang hatid ng Health Department. Kaya tagtawag po namin dyan ay all-of-government approach. Lahat po ng buong gobyerno ay pinagsasama-sama namin. Dahil kagaya ng aking nasabi, hindi naman po DA lang, agriculture lang, kaya nang ayusin ang problema. Hindi naman po DSWD lang, matatapos na ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi po kaya ng isang departamento lamang. Kaya ganito po ang aming ginagawa. Hindi rin nawala sa aktibidad ang kadiwa ng Pangulo para sa mas abot kayang mga produkto. Mula PTV Manila,
Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Bilang paggunita ng Women's Month, inilatag ng Department of Migrant Workers sa mahigit sa 4,000 trabaho sa ibang bansa na pwedeng applyan ng kababaihan. Isinagawa ito sa job fair ng DMW sa isang mall sa Ortigas na nilahukan ng 13 accredited agencies. Nakibahagi rin ang nasa 10 bansa na pwedeng puntahan tulad ng Amerika, Brunei, Oman, Qatar, Taiwan, Singapore at maging sa United Kingdom. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon sa ginagawang Subsection 3 ng Cavite-Laguna Expressway. Ang Calak Subsection 3 na may habang 8.64 kilometers ay magdudugtong sa Silang Interchange at Governors Drive. Kapag nakumpleto, ang dating mahigit 2 oras na biyahe mula Kawit, Cavite hanggang South Luzon Expressway ay magiging 30 minuto na lang. Target ng Calak Subsection 3 na mapaluwag ang daloy ng trapiko sa Governors Drive, Aguinaldo Highway at Santa Rosa Tagaytay Road kung saan makikinabang ang 100,000 motorista kada araw. Ang Calak sa isang public-private partnership project ng gobyerno at MPTC at kasama rin ito sa infrastructure flagship projects ng Administrasyong Marcos. Mismong ang investigador ng kaso noon ng isa sa umano'y mga biktima ng extrajudicial killings ang nagsabing hintayin na lang na matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago sila magsampa ng kaso. Yan ang binigyan diin ni Shira Escudero, ang kapatid ni Efraim Escudero, na umano'y nasawi sa drug war ng dating administrasyon. Sa programa Mike Abby Live, sinariwa ni Shira ang sinapit ng kanyang kapatid noong Setyembre ng 2017. Papuntaan niya noon ang kanyang kapatid sa kanyang repair shop sa Laguna, pero hindi na nakarating at nakita na lang ang bangkay dito sa Angeles, Pampanga. Para kay Escudero, nadamay lang sa war on drugs ang kanyang kapatid. At ngayong iniharap na sa International Criminal Court si dating Pangulong Duterte, nakikita ito ni Escudero na pag-asa para makamit ang hustisya. Tiniyak ng pamahalaan na gagawin ito ang lahat para maibalik sa bansa si dating Congressman Arnolfo Teves. Ito'y matapos hindi payagan ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. Ayon sa palasyo, tiyak na malaki ang epekto sa mga biktima kung hindi maibabalik sa bansa si Teves para dito siya litisin. Aminado din si Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ikinagulat nila ang naging pasya ng Timor-Leste dahil kabaliktaran ito ng una nilang naging desisyon. Sinabi ni Castro na naibigay naman ng lahat ng records at ebidensya para mapagbigyan ng extradition pero nabigo ito dahil sa teknikalidad. Una nang sinabi ng Justice Department na iaapilan nila ang desisyon ng Timor-Leste. Si Teves ay nahaharap sa 10 kaso ng murder, 14 na frustrated murder na nag-ugat sa umano'y pagiging mastermind niya sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Makakaya ng administrasyon, ilalaban po rin natin ito para po sa hustisya sa mga di umanong biktima. Ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. Kaugnay niyan, tiniyak ng Department of Justice na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para mapauwi sa Pilipinas si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito'y matapos na tumanggi ang Timor-Leste Court na ma-extradite si Teves pabalik ng Pilipinas. Sa inilabas na pahayag ni Justice Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, humihingi na sila ng paliwanag kung ano ang naging basihan ng pagdinay ng korte sa extradition request. Gayon 2 beses nang pumabor ang Timor-Leste sa ating gobyerno noong nakaraang June at December 2024. Bukod sa paliwanag, tinitiyak ng DOJ na maghahanap at magsasaliksik pa sila ng iba pang legal remedies para makamit ng mga biktima ang hustisya. Panawagan pa ng ahensya na respetuhin ng mga otoridad ang proseso ng batas sa Pilipinas at manaig ang international cooperation para makamit ang hustisya dahil nga may nakabinbing kaso ng murder, attempted murder at frustrated murder laban kay Teves sa korte. Matatandaan si Teves ang itinuturong mastermind sa Pamplona Massacre o pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa noong March 2023. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa Manila Regional Trial Court ang kaso ni Teves. Samantala, hinimok ng palasyo ang mga lokal na kandidato na gawin ang nararapat para matiyak ang maayos at ligtas na campaign period na magsisimula na sa susunod na linggo. Pakiusap ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maging mahinahon sa pangangampanya at iwasan ang girian sa mga kapwa kandidato para maiwasan ang kaguluhan.
Ikinalugod naman ng Malacanang ang pagbaba ng bilang ng areas of concern na tinukoy ng COMELEC. May napili na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Itinalaga ng Pangulo si Henry Roel Aguda bilang kapalit ni dating DICT Secretary Ivan Uy. Si Aguda ay dating presidente at CEO ng Union Digital Bank at dating Digital Infrastructure Lead ng Private Sector Advisory Council o PISAC na isang konseho na binuo ni Pangulong Marcos Jr. para mapalakas ang ugnayan ng pribado at pampublikong sektor. Nagsilbi rin siyang chairman of the board ng City Savings Bank at UBX Philippines. Naging direktor din siya ng Insular Healthcare, BankNet, Metaverse, Ventures and Platforms at Philippine Clearinghouse Corporation. Natapos ni Aguda ang kanyang Juris Doctor at kursong Bachelor of Science in Mathematics sa University of the Philippines kung saan ng Albayang Farmers Organization sa isang eskwelahan sa Kamalig, Albay. Sanib-pwersa ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor para hikayatin at maipakilala sa mga kabataan ang sektor ng agrikultura. Dakulangan pong opportunities ang igwang agriculture. From production, post-production, mechanization, agribusiness. Components po ini na pwede ang mga estudyante, ang mga kabataan mag-engage into agriculture. Paliwanag ng AYFO Incorporated, maraming oportunidad sa naturang sektor. Sa katunayan, maraming kabataan ang kumikita sa agribusinesses tulad ng honeypots at chicken layers. Kaya naman target ng organisasyon na mahikayat ang 400 na eskwelahan na makilahok sa programa. Sa ngayon, 14,007 na scholars mula sa 18 paaralan na ang natutulungan ng organisasyon. Isang concern din is low participation of the younger generation to agriculture. Kasi nga yung palaging comment nila about agriculture is mainit, siyempre madumi kasi hahawak ka ng soil. Sa pamamagitan ng kanilang school-based training, layo ng AYFO na hikayati ng mga kabataan na maging bayani sa sektor ng agrikultura. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Emmanuel Bungkudin para sa Balitang Pambansa. Naglunsad ng libreng training ang Department of Labor and Employment sa Northern Mindanao para matiyak na sumusunod sa labor code ang mga negosyante. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan. Sa tulong ng libreng pagsasanay na ito ng Department of Labor and Employment at ng Iligan Chamber of Commerce, tiyak na makatutugon ang mga maliliit na negosyante sa Iligan City at Lanao del Norte para sa tamang pasahod at kaligtasan ng mga kawani nila. Through this partnership with the Department of Labor and Employment, we reaffirm our dedication to helping establishments meet safety standards, comply with regulations, and most importantly, protect the lives of workers. Sa ngayon, plano ng DOLE na maisalang sa libreng training ang 1,800 negosyo sa lungsod at lalawigan. Ito ay para maabot ang target ng kagawaran na mahigit 5,000 micro-establishments sa Northern Mindanao Region para patuloy na maproteksyonan ang mga manggagawa. Sa Region 10, binigyan po kami ng target na 5,000 plus. Pero dito po sa Lanao del Norte Provincial Field Office, ang binigay po sa amin na target ay nasa 1,800. Kasalukuyan, nasa more or less, nasa 500 plus na kami po. Alinsunod sa layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang pagsisikap ng DOLE na palakasin ang maliliit na negosyo sa Pilipinas para makatulong sa pag-angat pa ng mga Pilipino. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Iligan, ito si Sharif Timhar para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Paghimay sa mahahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.